Hello, what's up mga breeder? Nandito naman tayo sa panibagong episode ng JM Game Farm. Alright mga breeder, na-miss nyo ba ako? Na-miss ko po kayo. Tara, meron akong napakalupit na pare ngayon. Tatawagin ko lang ha. Alakdan! Dalian mo! Pare, salamat sa napasama. Kilala niyo ba to mga buddy? Ito nga pala si... Ikaw na nga? Ako nga pala si Alakdan Gameyard, ang may-ari ng Expo sa rooftop. Yan! Lupit buddy. Kamusta yung benta mo na nakaraan? Ayos, sold out buddy. Yan, sold Kulang out. pa nga kaso wala tayong pwesto Talagang magtsatsaga lang. Magkakameron ka rin ng pwesto. Oo, sana. Claim it natin yan buddy. Buddy. Tara, ikot tayo. Buddy, kamusta naman yung experience mo dito kay Sabong Pinas? Grabe buddy. Bukod sa namomotivate ako, gusto ko na rin magkaroon ng ganito Ayan, gano'n. Sana ayan, magkaroon din ako ng ganito. Magkakameron tayo niyan. Alam ko matagal pero soon magkakameron tayo niyan. Saka ginagalawan mo naman buddy, di ba? Oo, talagang Ayan. gagalawan natin kasi kung di tayo gagalaw, talagang wala. Wala naman tutulong sa atin. Wala naman magtatayo ng farm natin kundi tayo lang. Oo, tayo lang. Saka siyempre, dinadagdagan ko ng dasal para yan, number 1 yan. Ginagabayan. Number 1 sa lahat ng tataakin natin pangarap. Yan. Sa mga subscriber ko po, paki-follow na lang po yung YouTube channel niya. Ito po yung YouTube channel niya. Yan. Follow na lang po para naman mas dumami tayo. Mas matulungan natin si Alakdan na makabot yung pangarap. Samahan natin. Ito nga pala yung kubo ni Idol Ruel. Yan. Tapos yung napakaganda niyang abang tawag niya buddy. Parang cottage. Yan, cottage. Cottage na mga pang mayaman. Oo. Bago ito yung niya sobrang linis. Hoarding area niya bukod dito, mayroon pa po sa likod. Tapos mayroon pa siyang ibang talian ng manok. Diba, pang tingnan natin yung mga pulit. Pare, anong pagpili mo sa pulit? Paano ka pumili? Siyempre buddy, parang tao, sexy. Yan. Gusto ko pagka inagod mo talagang smooth. Tapos yung parang puso. Yan. Yan nga, sabi ni buddy, alam mo na masarap upuin. Yan sa lagayan niya ng mga inahin at pullets. Ang ganda naman ito mga buddy. Ganito dapat. Yan. Dito lang tayo, huwag tayo masyadong lumapit. Baka kasi may stress ang kanyang mga pulit. Ito lang ba yung pulit niya o mayroon pa sa iba? Doon yung breeding pen niya, meron pa din. Ito lang po yung mga iba na pullets na siguro nahuli niya. Bagong harvest. Yan. Yan ang ganda ng ginawa ng idea na to, no? Tapos nililipat lang. Pag naubos yung damo, lipat naman sa madamo. Ang ganda ng ang ganda ng idea niya, no? Yan. Yun mga ka-breeder, kasama natin na napakatikas na si Alakdan Gameyard. Tama ba? Gameyard. Gameyard. Alakdan Gameyard. Pero syempre gawin na natin game farm kasi kiniklaim natin na balang araw magka-farm din tayo gaya ni Buddy. Yan. Salamat Buddy sa pag dito sa channel mo. Pasingit mo pa ako sa sobrang busy mong schedule. Yan. Nakasingit tayo dito sa vlog ni Buddy JM Game Farm. Yan, napaka-solid na tropa. Mga breeder, nandito kami ngayon sa farm ni Idol Ruel para silipin yung mga isi-sale niya na manok sa December 14, 15 at hanggang 17, no. Hindi ko na muna ipapakita sa inyo yung mga manok kasi alam niyo naman si YouTube, no. Medyo marami na tayong strike at saka nagbabalik pa lang ulit ako mag-vlog ngayon, baka alam niyo na. Yan, buddy. Todo ingat na. Todo ingat na muna. At kasi sayang din naman yung pinagsamahan natin dito kung mawawala lang, no. Ayun, buddy, kamusta naman yung mga manok dito? Bali yung Buddy, yung talagang pagpunta ko talaga dito, hinahanap ko talaga yung mga lubog yung mata Kasi wala talaga akong makita. Di sa pagpo-promote talagang kahit mismo kayong pumunta dito, wala kayong makikitang lubog yung mata. Talagang mga pula yung mata, tas yung pisngi. Dito kasi dito ang, di ba sa ibang farm ang ipinopromote nila ang pinapakita nila trophy. Oo. Champion na yan. Dito
Kung meron lang labanan ng palusugan, palinisan, champion yan. O kung magkakaroon lang ng WPC na ang labanan ay palusugan ng palahi, palinisan ng manukan, champion yan si Buddy. Kaya ako Buddy, kahit na naglalaban ako, nakapag-champion din ako. Siyempre, nakapag-champion ako. Etong kukuhaan ako, hindi pa nakapag-champion. Pero ano yun, ibababa ko yung pride ko. Hindi ko binababa yung pride ko kasi ako mismo nakakita na napakalusog eh. Tsaka simula sisiw napapanood natin talagang wala talagang nagiging sakit. Kahit na naranasan kong mag-champion, tapos dito kay Buddy hindi pa nakaranas ng champion. Ang pinaka-hinahanap ko yung kalusugan ng manok kasi doon mo makikita yung tunay na quality ng manok. Kasi ngayon mga ka-breeder, sa akin lang hindi ko naman po sinasabi na ito talaga yung tama, sa akin lang. Ngayon kasi lahat na ng nagmamanok nakakakuha na sa farm eh. Kumbaga lahat ngayon magagaling. Lahat magagaling na manok ngayon. Wala na ngayon kagaya nung dati na mestizo. Wala na mga ganun. Lahat ngayon talagang palaputan na ng dugo. Pag hindi ka sumabay, maiiwan ka sa pag-upgrade, no? Tapos dito, ang nagustuhan ko dito kay Idol Ruel, napakatapat niyang breeder. Number 1. Yeah, tapos pag sinabi niya yung di siya nagpapadala talaga ng yung may issue kasi ang daming amuyong eh. Oo, totoo. Ang daming amuyong sa dadala ng manok, ang daming makaka-isyoso dyan. Sabi, ba yung manok na yung Sabong Pinas? Bakit ganun yan? Marami kasi ganun, kaya ang pinapadala na ni Buddy, talagang quality. Gusto niya Buddy, pati yung amuyong satisfied. Oo, kahit hindi sila yung bumili. Oo. Para siyempre, bawa ako kunyari, akong bumili, ikaw yung amuyong, siyempre sasakit yung damdamin ko pag yung nabili ko. Uy, ang naman yan, ang payat naman yan. Siyempre Buddy, pinaghirapan mo tapos pupulaan ko lang. Kaya, ayun nga. Kaya gusto ni Buddy, pagka nagpadala siya, pati yung amuyong satisfied para yung pakiramdam mo ayos din. Yung kadalasan sa amuyong, yung pa yung di na ayun yung may masabi lang. Ayun. Yun, source sa matatamaan na. Ayun. Ito pa Buddy, ang pinaka hinahanap ko talaga sa kung nagpa-farm visit ako, unang-unang tinitignan ko talaga yung kalinisan kasi ito yung logic lang yan Buddy. Di mo lilinisin yung farm mo kung hindi quality yung manok mo. Yan. Kung Tagalogin lang mga manok ko, lilinisin ko pa ba yung farm ko? Hindi ko na kailangan linisin yan Tagalog lang naman yung manok ko. Itong mga kita nyo naman malinis. Saka yung quality. Saka yung kasi iniingatan nila makikita mo pa yung painuman nila, malinis. Yan. Kada tanghali pinapalitan, nililinis. And shoutout nga pala kay Boss Alvin tsaka sa tropa natin na ano bang tawag dito? Hindi ko pa natatandaan yung pangalan ng iba Ayan, kinikilala natin. Yun, sa na lang. Yung general na lang. Farm Buddies. Yan. Sa Farm Buddies yan. Shoutout sa inyo mga Farm Buddies ni Idol Ruel Amano. Napaka mga masisipag. Talagang masisipag tsaka napakabait. Saka talaga welcome ka dito, parang pamilya yung tingin sa atin. Saka Buddy ang style nila parang hindi sila talaga tauhan, parang silang mismong may-ari kasi hindi na sila inuutusan. Diretso yung trabaho. Hindi katulad ng iba na pag hindi kita, hindi gumagalaw sila. Miski hindi kita, gumagalaw. Kasi sa tingin ko sa technique ni Buddy Ruel, tinuturing niyang pamilya, nakababatang kapatid o mataas na kuya. Kaya yung tao nagkukusang may initiative siya na kumilos na kahit hindi ako tinitignan. Hindi yung kailangan mong manduan, ikaw ganyan. Kaya siguro ganun nga yung mga tao. Kasi yung manage ni Idol. Magaling siya humawak ng tao kaya siyempre automatic yun sa manok din. May sistema siya sa tauhan niya sa manok sigurado. Napaka quality ng mga kukuha niyo dito. O baka may gusto kong batiin sa mga tropa natin dyan. Ayan, siyempre binabati ko yung ito yung Buddy, yung pinaka gusto ko talagang matulungan na umangat yung channel niya, si Sabongski Roof Breeder. Ayan, pakisuportahan po natin yan. Ayan, number 1 yan. Ito po yung kanyang YouTube channel. Yan. Sinusuportahan talaga namin niya kasi talagang nakita namin yung dedikasyon niya sa pag-aalaga ng manok. Gusto niya rin balang araw. Ano bang manukan niya? Kagaya sa'yo sa roof yard? Kagaya sa akin yung roof yard din. Pero mas malaki sa kanya. Mas malaki? Ibig sabihin, talagang as in sa taas sa taas gumawa siya ng mini range niya nagtambak siya ng lupa. Galing talagang pagka gusto mo talagang magmanok gagawa paano yun pag bumabag yun, di ba malakas ang hangin dun?
o sementado na yung ano? Simentado naman yung gilid, siguro tinatalokbungan niya yun. Siyempre kapag as a rope yard breeder, ginagawa ko kapag ganun na magbe-breed ako doon, automatic yun, pinag-aanda ko na yung bagyo, wala pang bagyo. Yan. Kasi para pagka dumating yung bagyo, alam ko na yung gagawin ko. Yan, number 1 yun. Bago pa dumating yung problema, may solusyon na. Yun din yung ginagawa ko mga breeder sa manukan ko. Yung akin namang manukan mga breeder, hindi naman siya ganun kalaki. Ang ginagawa ko lang doon, kada makakabenta ko, dagdag ng tipi, paayos para sa susunod, ayun, mas marami maibebenta ko. Ganun lang yung sistema sa akin. At early bird, meron tayo niyan kahit tayo ng kailan, local, national. Kasi diyan kasi ako kumukuha ng puhunan sa bawat isa. Yan. Ano maipapayo mo pala sa mga gustong mag-umpisa? Nakagaya natin na nag-uumpisa pa lang. Actually, buddy, wala ako sa katayuan para magsabi ng magpayo sa mga tropa nating nagsisimula kasi tayo nagsisimula pa lang din naman. Pero sa experience ko, dumaan ako sa failure, tapos naka-experience naman ako ng simulain ko na hindi maganda. Kahit papaano may maisi-share ako sa inyo na konti na alam kong makakatulong sa inyo. Ito lang yung maipapayo ko sa mga viewers natin. Siyempre uunahin natin yung bloodline natin, talagang quality, tsaka galing sa mapagkakatiwalaang breeder. Hindi man nagcha-champion, basta alam mong mapagkakatiwalaan, tsaka siyempre yung unang pinaka-prioridad dun yung healthy ng manok. Yan. Kasi champion ka na dun. Oo, champion na yun. Hindi kasi para sa akin kasi, ito, opinion ko lang to, disclaimer sa mga marurunong na at may alam pa. Ang opinion ko lang dyan, ang nakukuha yung gameness sa sa pedigree ng manok hindi sa trophy, sa trophy. So, kasi pagka malusog yung manok, magpe-perform yun na maganda. Oo. Compare sa sakitin. Oo, totoo yan. Tsaka, ang pangalawang maipapayo ko, huwag kayong mawawalan ng pag-asa sa mga pangarap nyo. Tuloy nyo lang yung ginagawa nyo. Kahit maliit pwesto nyo, huwag kayong panghinaan ng loob. Gaya nga, parang ganito lang yan yung experience ko nung lumaban tayo ng Tricac Derby. Ayan. Champion? Oo, champion, buddy. Congrats. Oo, thank you. Ang nilabanan ko kasi sa Candaba yung siyempre labanan yun. Derby yun. Derby, tsaka Pampanga, automatic farm. Siyempre, hindi ko inano yung challenge sa'yo kung paano challenge ko yung sarili ko na paano ka mananalo doon, paano sasabay. Ang motto ko kasi sa sarili ko na hindi lang ang pagiging backyard para sumabay sa mga ganun labanan. Sinuwerte tayo na nakuha natin yung champion kasi sa totoo lang, kahit na anong galing ng manok mo, kung walang swerte, hindi ka mananalo. Pero yung swerte, sinamahan mo ng sipag. Yan. Yun yung number 1 ba? Kasi kung hindi mo sasamahan ng sipag, kung hindi mo ikukondisyon niya ng ayos, hindi alamang siguro hindi gagalawin ng ayos. Kaya kailangan talaga may kasama sipag. Tsaka kahit na maliit yung pwesto nyo, huwag kayong mawalan ng pag-asa na sipagan nyo lang pagpapakilo sa manok, okay yun. Pero sa ngayon, hindi nyo na muna ako makikita sa mga labanan. Yan. Focus sa breeding. Focus na ako sa breeding ko kasi nagpapalago tayo. Gusto natin mag-grow na balang araw magkaroon tayo ng sarili na nating farm na maranasan natin makapagtali ng manok. Kasi doon sa rooftop, di tayo nakakapagtali ng manok. Hindi kasi mga breeder, sisiw pa lang kasi, sold out na. Yun lang. Sa kanya, napakaganda, di ba yun? Kagaya nun. Yung kanyang pinagdadaanan, ginawa niya positive hindi siya na makapagtali. Ang ginawa niya, nagbenta siya ng sisiw. O di ba? Kita na agad. Sisiw pa lang nabebenta niya na. At huwag kayong mag-alala sa makukuha niyo kay Paring Alakdan. At sinisigurado ko sa inyo, quality at saka healthy yung makukuha sa kanya. Di ba pare? Oo pare, kasi syempre galing dito sa farm ng ating idol. Ayun, bukod doon, may sistema kasi siya. Bukod na galing sa malusog yung materialis niya, talaga namang sa kanya din. Nagpapalusog siya ng mga alaga niya. Binabakunahan ko din ba? Yan. Tsaka number 1 yan, bakuna. Hindi yung tinipid na bakuna, yung lang with IV yun, buddy. Tama yan. Kasi alam mo, buddy, pagka tinipid mo yung alaga mo, malapit yan sa hindi naman ibig sabihin gastusan mo. Ibig sabihin, itama mo. Tama. Yung bakuna,
para makaiwas sa sakit, bakunahan mo. Kasi ba, meron ka sa pong sisiw na tandang. Hindi mo binakunahan, dumaan ang sakit. Ubos yan. Lugi ka na agad. Lugi ka na agad. Eh kung yung 10 stag na bakunahan mo, dumaan yung sakit. Tamaan naman sila ng sakit, hindi na ganun kagrabe. Mas madali mo silang magagamot. Kaya kumbaga, pag binenta mo siya, may babalik pa sa'yo, may babalik pa yung pinambili mo ng bakuna sa... Huwag mo panginayangan yung binili mong bakuna na magkano mamahal. Magkano ba yun? Magkano ba yun? 500 lang yata ang bakuna. Oo, pag tinama ka ng peste, no? Ayun nga, nagdagdag ako ng bakuna yung sa Coraisa. Medyo mahal yun, 3,000 plus yun, pero in-invest ko na. Kasi nung nakaraang taon, ayun yung naging problema ko dun sa national. Dapat 30 yung national ko, naging 20. Kasi nireject ko. Yung nagka-Coraisa, nireject ko. Talaga nag-hard calling ka. Oo. Nireject ko talaga, sabi ko hindi pwede. Ipamimigay ko na lang to o ibebenta ko ng mas mura. Alam naman nila yung issue na pag sinabi kong mas mura, eh syempre Class B. Class B. Pero hindi naman porke sinabi na Class B, pangit. Yung bloodline pangit na. Yung pa rin yung bloodline nun, kaya lang merong pula. Pula. Kumbaga napintasan natin. Saka ayun nga, pagka kasi meron akong manok na pag binigyan ko ng gamot at hindi gumaling, yan, automatic yan. Class B yan. Tapos sa buyer naman, sasabihin ko, boss, ito pong manok na to, nagkasakit po ito, ngayon lang po ito gumanda. Yan, para aware yung buyer kung bakit ang mura nito, kaparehas lang naman yung itsura, kasi nagkasakit po yan. Yan, ganun po yung ginagawa ko na kapalit ng pagtitiwala lang sa akin. Ibinibigay ko po lahat ng yung dapat nyo malaman sa manok. Yun yung pinakamaganda sa'yo, buddy, yung talagang honest ka sa yung kahit na nagkasakit. Siyempre, sabihin mo pa rin sa mga bayan natin. Hindi kasi ako natatakot na hindi mabili yun. Kasi alam ko naman na yung manok na yung nagkasakit, kaya hindi ko ibinibenta. Pero buddy, sa ginagawa mo yan, yung ganyang pag-uugali tsaka ganyang sistema yan, pinapalitan niya ng magandang blessing ni Lord. Yun nga, sa mga hindi nakakaalam, kasi marami rin nagpipm sa akin kung may available ba akong manok. Wala na po, mula early bird hanggang late born, sold out po yan. Hindi po yun sa pagyayabang, gusto ko lang po yung ma-aware at ma-motivate na kagaya kong backyard na hindi tayo kilala. Kasi excuse ng iba kaya nakakabenta yun, kilala. Kasi champion yun, hindi po. Makakabenta po tayo sa paraan natin. Kanya-kanya po tayo ng paraan. Baga kanya-kanya tayong paina. Oo, diskarte yan tayo. Talagang kikilusan lang, buddy. Paano natin ibebenta yung ating produkto kasi... Pero bago yan, buddy, congrats ka pala doon sa yung... Saan? Business mo na yan, na-sold out ka. Ayos. Talagang... Miski ako, na-inspired ako na balang araw sana magkaroon din tayong ganun. Oo, malapit yun. Farm. Magkaka-farm ka. At kasi pag gusto natin, may paraan naman yan. Talaga, kailangan lang talaga lakasan ng loob tsaka samahan ng dasal. Saka, kasi hindi naman kasi nadadaan sa bilis. Kailangan mo din, siyempre, maminsan-minsan, mabibigo ka, kasama kasi yan, tapos... Yun yung magpapatatag sa'yo, yung kabiguan. Kaya doon ka din matututo. Para sa akin, kung nabigo ka, yun yung gawin mong inspirasyon para mas maging matatag ka sa susunod na step na gagawin mo sa pangarap. Tama ba yung buddy? Tama. Natututo na ako sa'yo, buddy. At saka yun, baka gustong i-shoutout ang mga tropa natin na bukod dun sa kanina. Yan, shoutout kay Marlon Backyard, yan yung mga tropang sinusuportahan natin. Shoutout sa'yo. Shoutout kay Remil's Vlog. Yan, pare. Yan. Puntahan na dito, pare. Ikaw na next. Tapos shoutout kay paring Melbert. Ayun, kay paring Melbert Flores ng Herbox Family. Shoutout sa'yo, pare. Siyempre, shoutout kay Kanokma TV. Ayan, napaka-solid na tropa at napaka-support. Siyempre sa idol natin na nagpahiram sa atin ng venue, si Idol Roel Amano. Shoutout sa'yo! At saka sa kaibigan natin na si Hapsan Game Farm. Yan, shoutout po sa inyo. Sa lahat ng Herbox Family, shoutout. Siyempre kay Chris King Channel yan, na-meet ko siya sa Calamba, Laguna. Nagulat ako, talagang sinamahan niya ako doon na biglaan, pinuntahan ako. Napaka-solid niyang tropa na yan, tapos niregaluhan niya tayo ng t-shirt ng Chris King Channel niya. Shoutout sa'yo, pare. Shoutout ko din nga pala yung aming grupo na Wild Boys.
Sa ngayon, mga ka-brother, hindi ko muna kayo may isa-isa kasi itong vlog na to, biglaan to, no? Maraming salamat sa pagtanggap nyo sa akin at proud na proud po ako, nakapasok ako sa Wild Bulls. no? Yan. Ayos talaga. Mga brother, salamat at pag aayusin ko pa po ang aking sistema sa manukan at susuportahan natin siyempre yung parating nating laban, no? Sa Battle of YouTuber sa March. Yan. Kita-kits tayo dyan. At sana magka-reunion naman tayo, no? Mamit ko naman kayo, mga brother. Mga idol. Mga idol. Yan. Shoutout din kay Linyada ng Mamay. Yan. Ganon din kay Idol King Pac. Yan. Shoutout sa inyong dalawa. Napaka-solid nyo. Lagi ko kayong pinapanood. Yan. Any last word pare sa mga nanonood sa atin? Ini-invite ko nga pala kayo sa sale ni Idol Ruel Amano dito sa Sabong Pinas Game Farm sa December 14, 15, 16, 17. Yan. Handog ni Sabong Pinas 4-day sale para sa ating mga nagsisimula na backyard farm at sa mga malalaking nagmamanok na marunong na. At kami nga po pala ni J-Mart at Alakdan Game Yard, pwede nyo pong kontakin sa Pasabay. Ayan. Ayun po yung para sa mga hindi makakapunta. Kami po yung magiging mata nyo at kamay dito para makapamili ng maayos na manok. Lahat naman maayos. Siyempre, meron lang tayong hipo na gusto. Kami po yung naatasan at napagkatiwalaan ni Idol Ruel Amano na para tulungan yung mga kayo hindi na makakapunta. Makahipo. Kami na mismo yung magiging kamay nyo tsaka mata. Pwede nga ilong gamitin na rin natin. Gagamitin ko talaga yan, aamuyin ko. Hindi, para sigurado, quality check. Tsaka yung medida mo, dali mo ka. Yan, para doon sa mga nagdududa na baka payat. Kasi mga breeder, pag kasi pinadala natin yung manok, lalo na pag malalayo, bumabaksak talaga yung katawan. Totoo yan. Ako nga, naranasan ko, Batangas lang sa amin, Dolores. Baksak yung katawan. Kumbaga, kailangan muna nilang na pabawiin sa stress na dala ng biyahe. Tsaka sa mga nagdududa nga po pala, kami po yung mga legit na pasabay. Gusto ko lang po kapag nag-send po kayo ng pera, kailangan i-video call nyo po ako kasi marami na pong scammer na mag-ingat po tayo dyan. Kasi marami rin pong alakdan, maraming JM na magpapanggap dyan dahil sasamantalahin na nila yan dahil alam nila talagang bugso ang buyer niyan. Kaya kailangan bago po kayo mag-send ng pera sa amin, i-video call nyo muna kami. Kami naman po ay hindi suplado at sasagutin naman po namin yan para sa assurance nyo na ang mga perang pinaghirapan nyo malalagay sa tama at hindi masasayang. Dito ko na po tatapusin ang ating content at medyo mahaba na po. At sa mga OFW dyan, saludo po ako sa inyo at lagi po kayo mag-ingat. At muli, ito po ang JM Game Farm at Alakdan Game Yard. Pakisuportahan na lang po ang ating pare na Alakdan Game Yard. Yan. Sana suportahan nyo din ang aking YouTube channel, Alakdan Game Yard. Sama-sama po tayo sa pangarap, mga ka-Alakdan and syempre mga ka-breeder. Yan. Dadalas-dalas na pagkikita namin ni Buddy JM Game Farm. Salamat, Buddy. At paano? Hanggang dito na lang. See you soon sa next episode ng JM Game Farm. Alright.